Si Chelsea ay isinilang sa isang mayamang pamilya sa lungsod. Ang kanyang mga magulang, sina Alexander at Felicia, ay parehong matagumpay sa kani-kanilang larangan. Si Alexander ay isang kilalang negosyante na nagmamay-ari ng isang kumpanya ng mga mamahaling resort. Habang si Felicia ay isang fashion designer na kilala hindi lamang sa bansa kundi sa ibang panig ng mundo. Sa murang edad pa lamang, ang mundo ni Chelsea ay napapaligiran na ng luho at karangyaan. Nang ipinanganak si Chelsea, agad na sinigurado ng kanyang mga magulang na walang kulang sa kanya. Bago pa man siya mag-isang taong gulang, mayroon na siyang sariling nursery room na mas maganda pa sa mga silid ng ibang bata. Ang kanyang kuna ay yari sa kahoy na imported pa mula sa Europa at ang mga dekorasyon sa kanyang kwarto ay gawa ng isang sikat na interior designer. Palaging masinop at maayos ang kanyang paligid. Pinangangalagaan ng mga yaya at tagapag-alaga na nasa serbisyo ng kanilang pamilya. Sa edad na 5 taon, si Chelsea ay napapansin na ng maraming tao sa kanilang komunidad dahil sa kanyang masayahin at kaakit-akit na personalidad. Subalit, higit sa lahat, ang kapansin-pansin ay ang kanyang pagiging bata na tila laging nakukuha ang lahat ng gusto. Kung ano ang kanyang naisin, agad itong ibinibigay ng kanyang mga magulang. Gusto ni Chelsea ng manika? Hindi ito basta ordinaryong manika. Ito ay isang koleksyon ng mga limitadong edisyon mula sa ibang bansa. Nais niya ng gadget? Meron siyang pinakabagong tablet at cellphone. Kahit na minsan ay hindi pa niya alam kung paano ito gamitin ng buo. Tuwing birthday niya, hindi simpleng handaan ang inihahanda para sa kanya. Isang beses, idinaos ang kanyang kaarawan sa isang 5-star hotel, kung saan ang buong ballroom ay pinalimutian ng mga rosas, kristal, at lobo na inimport pa mula sa ibang bansa. Ang kanyang cake ay gawa ng isang tanyag na pastry chef, na may disenyong parang isang kastilyo na mas mataas pa kaysa sa kanya. Ang mga bisita ay hindi lamang pamilya at kaibigan. Maraming sikat na personalidad ang naroon, mga business partner ng kanyang mga magulang at maging mga dayuhang bisita. Bagamat napapaligiran si Chelsea ng maraming laruan at kagamitan, tila hindi pa niya lubos na naiintindihan ang tunay na halaga ng mga ito. Para sa kanya, ang pagkakaroon ng bagong bagay ay pangkaraniwan dahil hindi pa niya nararanasan ang salitang kulang. Ang kanyang silid ay halos hindi na maipasok dahil sa dami ng mga laruan. May mga stuffed toy na nagmula pa sa Japan, mga koleksyon ng puzzle na inangkat mula sa Germany, at mga robot na nagagawa pang magsalita at sumayaw. Hindi rin natitipid si Chelsea pagdating sa edukasyon. Sa murang edad, in-enroll siya ng kanyang mga magulang sa isa sa pinakamahal at pinakaprestihiyosong preschool sa bansa. Sa eskwelahan, kitang-kita ang kakaibang mundo na ginagalawan niya kumpara sa ibang bata. Habang ang ilan sa kanyang mga kaklase ay nagdadala ng mga simpleng lunchbox, ang kanya naman ay puno ng masasarap at mamahaling pagkain na inihanda ng kanilang personal chef. Siya rin ang laging may pinakabago at pinakamahal na bag, sapatos at damit na ikinakabilib ng mga guro at kaklase niya. Subalit kahit sa gitna ng karangyaan, si Chelsea ay tila mas malapit sa kanyang mga yaya kesa sa kanyang mga magulang. Bagamat mahal siya ni na Alexander at Felicia, madalas ay abala ang mga ito sa kani-kanilang trabaho. Ang mga oras na ginugugol nila kasama si Chelsea ay bihira lamang. Ngunit sinusubukan nilang punan iyon sa pamamagitan ng mga regalo at sorpresa. Isang hapon, habang nasa kanyang playroom na puno ng mga bagong laruan, natanong ni Chelsea ang kanyang yaya. "Yaya, bakit ang tagal ni Mami at Daddy umuwi?" Hindi agad nakasagot ang yaya. Ngunit nginitian niya ito at sinabing, "Busy lang sila, baby. Pero mahal na mahal ka nila. Kaya binibigyan ka nila ng lahat ng gusto mo." Tumango si Chelsea, ngunit tila hindi siya lubos na nasiyahan sa sagot. Sa murang edad, si Chelsea ay nasanay ng laging masaya at nakakakuha ng atensyon sa pamamagitan ng mga bagay. Ngunit sa likod ng kanyang mga ngiti at karangyaan, unti-unting makikita na may hinahanap siya. Isang bagay na hindi nabibili ng pera. Ang yaya ni Chelsea na si Clara ay hindi pangkaraniwang tagapag-alaga.
Siya ay halos kaedad lamang ni na Alexander at Felicia. Kaya, tila nagiging pangalawang ina na rin ito kay Chelsea. Si Clara ay isang maayos at mapag-arugang babae na galing sa isang simpleng pamilya. Ngunit dahil sa kanyang mahabang karanasan bilang yaya sa mga mayayamang pamilya, naging bihasa siya sa pag-aalaga ng mga bata, lalo na kay Chelsea. Simula nang ipinanganak si Chelsea, si Clara na ang laging naroon para magpakain, magpatahan kapag umiiyak at magpatawa kapag malungkot. Habang abala sina Alexander at Felicia sa kani-kanilang trabaho, si Clara ang nagsilbing tanging sandigan ni Chelsea. Sa bawat milestone ng bata, unang hakbang, unang salita at unang araw sa eskwela, si Clara ang nasa tabi niya at hindi ang kanyang mga magulang. "Yaya Clara, ikaw ba ang mami ko?" Minsang tanong ni Chelsea habang nilalaro ang isang manika sa kanilang malawak na sala. Napahinto si Clara at napangiti, ngunit may lungkot sa kanyang mga mata. "Hindi baby, ang mami mo ay si Mami Felicia at mahal na mahal ka niya. Ako ang yaya mo, pero lagi rin akong narito para sa iyo." Sagot nito habang hinaplos ang buhok ng bata. Sa kabila ng mga sagot ni Clara, si Chelsea ay tila nakakahanap ng ina sa kanya. Isang taong laging may oras makinig sa kanyang kwento, maglaro kasama siya at yakapin siya tuwing gabi bago matulog. Habang si Felicia ay nasa fashion shows o meetings at si Alexander ay nasa mga business trips, si Clara ang nagbibigay ng atensyong hinahanap ni Chelsea na hindi mabili ng kahit gaano karaming laruan o gadget. Hindi nagdamot si Clara ng pagmamahal kay Chelsea. Tuwing may panahon silang magkasama, ginagawa niya ng mga simpleng aktibidad ang bata na tila kakaiba sa marangyang mundong ginagalawan nito. "Chelsea, gusto mo bang magtanim ng halaman?" Tanong niya isang umaga. Natuwa ang bata sa ideya. Habang si Clara ay nagtuturo sa kanya kung paano magtanim ng mga simpleng bulaklak sa kanilang malawak na hardin, nakangiti si Chelsea na tila ngayon lang nakaranas ng ganitong uri ng kasiyahan. "Kailangan ko bang bilhin to, Yaya Clara?" Inosenteng tanong ni Chelsea. Nasanay na lahat ng bagay ay kailangang bilhin. Tumawa si Clara at niyakap siya. "Hindi baby, ang mga halaman tulad ng pagmamahal ay hindi kailangang bilhin. Kailangan lang nilang alagaan." Sa mga ganitong sandali, unti-unting naiintindihan ni Chelsea ang mga bagay na hindi itinuturo ng karangyaan. Ang pagiging simple, ang pagpapalaga sa maliit na bagay at ang halaga ng oras na ginugugol kasama ang isang tao. Dahil si Clara ay halos kaedad ng kanyang mga magulang, hindi rin naiwasan ni Chelsea na magtanong. "Bakit wala kang mga anak, Yaya Clara? Bakit hindi ka po umuuwi?" Hindi agad sumagot si Clara. Sa halip, hinawakan niya ang kamay ng bata at mahinahong sinabi, "Chelsea, minsan pinipili nating manatili sa mga taong nangangailangan sa atin. At ikaw yon para sa akin." Sa bawat araw na lumilipas, lalong dumidikit si Chelsea kay Clara. Kahit pa marami siyang kaibigan sa eskwela, mas gusto niyang kasama ang kanyang yaya kesa ang sino man. Sa tuwing may bagong laruan na ibinibigay ang kanyang mga magulang, si Clara ang unang gusto niyang makakita nito. "Tingnan mo, Yaya Clara, bagong robot. Maglaro tayo." Hindi kayang tanggihan ni Clara ang masiglang bata. Kaya, kahit hindi siya bihasa sa mga makabagong gadgets, ginagawa niya ang lahat para mapasaya ito. Subalit, habang tumatanda si Chelsea, mas nagiging malinaw sa kanya na may kulang sa kanyang buhay. Bagamat mahal niya si Clara, alam niyang ang atensyon at pagmamahal na ibinibigay nito ay hindi dapat manggaling lamang sa kanya. Sa tuwing pinupuri siya ng ibang tao dahil sa magagarang damit o mamahaling laruan, nararamdaman niya na ang gusto lamang niyang puri ay mula kina Alexander at Felicia, mga magulang na bihira niyang makasama. Isang gabi, habang binabasahan siya ni Clara ng bedtime story, biglang nagtanong si Chelsea. "Yaya Clara, mahal ba ako nila Mami at Daddy?" Napatigil si Clara at marahang isinara ang libro. "Chelsea, mahal ka nila.
Sobrang mahal. Ginagawa nila ang lahat para siguraduhin meron kang maginhawang buhay. Pero minsan, ang pagmamahal ay pinapakita sa iba't ibang paraan. Sagot nito, pilit nang umingiti upang itago ang kirot ng tanong ng bata. Habang natutulog si Chelsea sa gabing iyon, nakatingin si Clara sa kanya. Tila iniisip kung paano mapuna ng puwang na nararamdaman ng bata sa kabila ng kanyang marangyang buhay. Sa kanyang isipan, may takot na baka dumating ang araw na magising si Chelsea at maramdaman ng tunay na kawalan. Isang kawalan na hindi mababayaran ng anumang kayamanan. Habang lumalaki si Chelsea, ang gabay ng kanyang yaya Clara ang nagsilbing ilaw sa kanyang paghubog bilang isang mabuting tao. Tinuruan siya ni Clara ng mga aral na hindi natutunan sa eskwelahan o mula sa marangyang buhay. Ang halaga ng kababaang loob, malasakit sa kapwa, at ang kasiyahan sa simpleng mga bagay. Sa kabila ng luho at karangyaang nakapalibot sa kanya, si Clara ang nagbigay kay Chelsea ng pundasyon para maging maayos ang kanyang ugali. Sa murang edad, kitang-kita sa mga kilos ni Chelsea ang pagiging magalang at mabait sa mga tao. Tinuruan siya ni Clara na batiin ang mga kasambahay, magpasalamat sa mga staff ng kanilang bahay, at maging mapagbigay sa mga nangangailangan. Madalas silang magbigay ng pagkain at damit sa mga nangangailangan. Isang bagay na minulat ni Clara sa kanya. Ngunit habang tumatanda si Chelsea, hindi maiiwasang mapansin niya ang malaking puwang sa kanyang puso. Sa kabila ng pagmamahal ni Clara, iba pa rin ang hinahanap niya. Ang presensya ng kanyang mga magulang na halos hindi niya nakakasama. Palaging abala si Alexander sa mga negosyo nito. Samantalang si Felicia ay laging nasa ibang bansa para sa mga fashion show at event. Kahit anong pilit nila na punan ng kanilang kawalan ng oras sa pamamagitan ng mga mamahaling regalo, hindi nito natutugunan ang pagnanais ni Chelsea na makaramdam ng tunay na pagmamahal at atensyon mula sa kanila. Sa edad na 15, ang unti-unting pag-ipon ng sakit at sama ng loob ni Chelsea ay tuluyang pumutok. Nagsimula siyang magpakita ng mga pagbabago sa ugali. Mga bagay na hindi inaasahan ni Clara o ng mga taong nakapaligid sa kanya. Isang gabi, habang naghahanda ng hapunan ng mga kasambahay, biglang napansin ni Clara na hindi pa umuuwi si Chelsea mula sa eskwela. Tinawagan niya ang driver. Ngunit sinabi nitong biglang nagpababa si Chelsea sa isang lugar na hindi niya inaasahan. Kinabahan si Clara. Ilang oras ang lumipas bago nakatanggap ng tawag mula kay Chelsea. At narinig niya ang malamig na boses nito. Yaya Clara, wag mo akong hanapin. Hindi niyo ako naiintindihan. Sabi nito habang binaba ang telepono. Hindi alam ni Clara kung ano ang gagawin. Nang bumalik si Chelsea ng gabing iyon, amoy alak ang bata. At halatang galing ito sa isang party na hindi nito pinaalam. Chelsea, saan ka galing? Tanong ni Clara, pilit na kalmado. Ngunit sa halip na sumagot, binalingan siya ni Chelsea ng malamig na tingin. Bakit yaya? Ikaw bang nanay ko? Sagot nito, isang bagay na ikinasakit ni Clara. Alam niyang hindi iyon ang Chelsea na kanyang pinalaki. Sa mga sumunod na linggo, naging mas mapanghimagsik si Chelsea. Hindi na siya umuwi sa tamang oras. Hindi na nagpapakabait sa eskwela at mas pinipili ang pakikipagkaibigan sa mga kabataang hindi maganda ang impluwensya. Ang dating masunuring Chelsea ay unti-unting nagiging isang batang naghahanap ng atensyon sa maling paraan. Isang araw, habang naglalaro ng basketball ang grupo ng kanyang mga kaibigan, napansin ni Chelsea ang ibang kabataan na tila walang problema sa pamilya. Naiinggit siya sa tuwing makikita niyang sinusundo ng kanilang mga magulang ang kanyang mga kaklase mula sa eskwela. Bakit sila yaya? Bakit sila kasama lagi ang mga magulang nila? Ako, kailan sila magkakaroon ng oras para sa akin? Tanong niya kay Clara na ngayon ay hindi na mapigilang maiyak. Chelsea, mahal ka nila. Pero baka kailangan mong ipakita sa kanila kung gaano ka nasasaktan. Sagot nito. Sa halip na maawa, lalo lamang naging mapanghimagsik si Chelsea. Sa kanyang isipan, ang pagiging pasaway
ay ang tanging paraan para mapansin siya ng kaniyang mga magulang. Minsan, sinasadya niyang umuwi ng hating gabi para lamang makita kung tatawagan siya ni Alexander o Felicia. Ngunit sa tuwing darating siya sa bahay, si Clara lang ang naghihintay sa kanya. Isang insidente ang naging mitya ng malaking away sa pamilya. Isang gabi, nahuli si Chelsea na gumagawa ng graffiti sa isang pader malapit sa kanilang subdivision kasama ang kanyang mga kaibigan. Dinampot sila ng mga pulis at dinala sa presinto. Tinawagan si Alexander at Felicia. Ngunit hindi nila agad masagot ang tawag dahil parehong nasa isang mahalagang meeting. Kaya, si Clara ang sumugod sa presinto para kunin si Chelsea. Habang nasa loob ng sasakyan pauwi, tahimik si Chelsea. Ngunit sa wakas ay nagsalita siya. Nakakapagod, Yaya Clara. Parang wala namang halaga lahat ng ginagawa ko. Kailangan pa ba akong masangkot sa gulo para makita nila ako? Naramdaman ni Clara ang bigat ng damdamin ni Chelsea. Ngunit hindi niya alam kung paano ito muling babalik sa dati. Ang gabi ng insidenteng iyon ang nagtulak kay Clara na kausapin ng masinsinan sina Alexander at Felicia. Hindi ko na kayang punan ng kawalan ninyo sa buhay ni Chelsea. Mahal ko siya pero hindi ako ang kailangan niya ngayon. Kailangan niya, kayo, ang mga magulang niya. Sabi ni Clara na ngayon ay napuno na rin ng sama ng loob para sa kanilang kapabayaan. Napaisip sina Alexander at Felicia. Sa wakas, unti-unti nilang napagtanto ang pagkukulang nila bilang magulang. Ngunit ang tanong, kaya pa ba nilang bumawi sa isang Chelsea na puno ng galit at sugat sa puso? Sa kabila ng lahat ng rebelde at sigaw ng tulong ni Chelsea, nanaig pa rin ang kagustuhan ni na Alexander at Felicia na unahin ang kanilang mga karera. Para sa kanila, ang trabaho ang pundasyon ng kanilang tagumpay at ng marangyang buhay na kanilang naibibigay kay Chelsea. Ang mga payo ni Clara, ang mga galit na pagsasalita ni Chelsea at ang mga problema sa eskwela, lahat ng ito ay tila lumalampas lamang sa kanila. Clara, kami ang bahala sa anak namin. Ginagawa namin ang lahat ng ito para sa kanya. Wika ni Felicia habang nag-eempake ng kanyang maleta para sa isang business trip sa Milan. Kapag tumanda siya, mauunawaan niya kung bakit kailangan namin gawin to. Kailan pa, Felicia? Kailan pa niya mararamdaman na mahalaga siya kung palaging wala kayo? Hindi ito tungkol sa pera, kundi sa oras na hindi na mababalik. Sagot ni Clara, ngunit hindi na ito pinansin ni Felicia. Naabala sa kanyang cellphone. Samantala, si Alexander naman ay laging nakapokus sa kanyang mga tawag sa opisina. Halos hindi na rin napapansin ang sigawan sa kanilang bahay. Si Chelsea, sa edad na 16, ay tuluyan ng lumayo sa kanyang mga magulang. Kung dati ay sinusubukan pa niyang hanapin ang atensyon nila sa pamamagitan ng rebelde at pagpapakita ng galit, ngayon ay tila nagdesisyon na siya na hindi na umasa. Ang sakit na nararamdaman niya mula sa kawalan ng presensya ng kanyang mga magulang ay nag-ugat na ng husto sa kanyang puso at nagsimula siyang magtanim ng galit hindi lamang sa kanila kundi sa buong mundo. Minsan, habang naglalakad siya pauwi mula sa isang party kasama ang kanyang bagong barkada na hindi alam ng kanyang mga magulang, bigla niyang napansin ang isang pamilyang magkakasamang naglalakad. Ang mag-asawa ay may hawak-hawak na mga kamay ng kanilang anak na masayang tumatawa. Bigla siyang tumigil at nagtanong sa sarili. Bakit hindi ganito ang pamilya ko? Bakit ako? Kailangan pa nilang bilhin gamit ang mga regalo habang wala silang oras para sa akin. Ang gabing iyon ay nagbigay kay Chelsea ng panibagong pananaw. Hindi siya galit lamang sa kanyang mga magulang. Galit siya sa sarili niya dahil hindi niya alam kung paano iparamdam sa kanila ang tunay niyang nararamdaman. Sa halip na magsalita, pinili niyang magtago sa likod ng kanyang pagrerebelde. Ngunit kahit anong gawin niya, parang hindi siya napapansin ng kanyang mga magulang. Sa bahay, naging mas malaki ang distansya niya kina Alexander at Felicia. Kapag umuwi si Felicia mula sa ibang bansa, bihira na silang mag-usap. Si Alexander naman ay laging nasa opisina, kahit Sabado at Linggo.
Ang mga oras na kasama nila si Chelsea ay palaging puno ng katahimikan. Walang tanong kung kamusta na siya, walang interes kung sino ang mga kaibigan niya, at walang pakialam sa mga ginagawa niya sa eskwela. Minsan, nagdesisyon si Chelsea na harapin ang kanyang mga magulang. Isang gabi, habang nakaupo sila sa hapagkainan, nilakasan niya ang loob at nagsalita. Mom, Dad, kailan ba kayo magkakaroon ng oras para sa akin? Kailan niyo ako kikilalanin bilang anak? Hindi bilang isang tao lang na binibigyan niyo ng pera. Hindi nagtagal ang katahimikan, tumikhim si Alexander at sumagot ng malamig. Chelsea, di mo naiintindihan. Ang lahat ng ito ay para sa'yo. Sa halip na magalit, dapat kang magpasalamat. Hindi lahat ng bata ay may ganitong klaseng buhay. Tumayo si Felicia at hinawakan ng balikat ni Chelsea. Ngunit ang kanyang tono ay may halong pagkabigo. Chelsea, hindi pwedeng lagi kaming nandyan para sa'yo. Kailangang matuto kang maging independent. Hindi sa lahat ng oras ay mababantayan ka namin. Napapikit si Chelsea upang itago ang luha na gustong pumatak. Sa kaloob-looban niya, alam niyang hindi na magbabago ang kanyang mga magulang. Ang kanilang career ang palaging pangunahing prioridad nila. At siya, bilang kanilang anak, ay palaging pangalawa lamang. Nang gabing iyon, sinabi niya sa kanyang sarili na hindi na siya kailanman maghahangad ng pagmamahal o atensyon mula sa kanila. Sa mga sumunod na buwan, naging mas tahimik si Chelsea. Hindi na siya nagre-rebelde tulad ng dati. Ngunit mas naging malamig siya sa lahat ng tao. Maging kay Clara. Madalas siyang magkulong sa kanyang kwarto, nakikinig ng musika o nagbabasa ng mga libro, pinipiling iwasan ng mundo na tila wala ng halaga sa kanya. Si Clara, bagamat patuloy na nananatili sa tabi niya, ay nararamdaman ang unti-unting pagbabago sa bata. Chelsea, hindi ka dapat sumuko. Mahal ka ng mga magulang mo, kahit na hindi nila alam kung paano ito ipakita. Wika niya minsan, ngunit hindi na ito sinagot ni Chelsea. Samantala, si Alexandra at Felicia ay patuloy lamang sa kanilang mga gawain. Hindi napapansin ang lumalaking distansya sa kanilang anak. Sa kanilang pananaw, si Chelsea ay isang batang spoiled na kailangang matutong pahalagahan ng kanilang ginagawa. Ngunit sa totoo, si Chelsea ay isang batang sugatan. Naghahanap ng pagmamahal sa mundo kung saan ang pera at tagumpay ang mas mahalaga kaysa sa kanya. Sa edad na 17, tuluyan nang iniwan ni Chelsea ang pag-aaral. Kung dati ay nagagawa pa niyang magpanggap na pumapasok sa eskwela, ngayon ay wala na siyang interes na gawin ito. Pakiramdam niya, ano pa ang silbi ng edukasyon kung wala rin namang nakakaintindi sa kanya. Sa halip, mas pinili niyang gugulin ang oras sa mga lugar kung saan nararamdaman niya ang kahit papaano ay kalayaan mula sa bigat ng kanyang nararamdaman. Tuwing umaga, hinahatid pa rin siya ng kanilang driver sa eskwela. Ngunit imbis na pumasok, dumediretso siya sa mga coffee shop, mall, o minsan pa sa mga abandonadong lugar na madalas tambayan ng kanyang barkada. Doon, nakakatagpo siya ng mga kaibigang may parehong rebelde sa buhay. Mga kabataang tulad niya na tila nawawala sa direksyon. Nakahanap siya ng pakiramdam ng pamilya sa kanila. Kahit na ang ugnayang ito ay puno ng maling impluwensya. Isang araw, habang nakaupo sa sala si Clara at naghihintay ng oras ng hapunan, lumapit si Chelsea. Suot nito ang maiksi at magarang damit na malinaw na hindi angkop para sa kanyang edad. Yaya Clara, lalabas ako. Huwag mo akong tawagan ha. Huwag mo akong sundan. Malamig na sabi niya. Chelsea, ano ba ang nangyayari sa'yo? Tanong ni Clara, halos may pakiusap sa tinig. Hindi ka na pumapasok sa eskwela. Hindi mo iniisip ang kinabukasan mo. Alam mo bang iniisip ko kung saan kita pupulutin kung magpatuloy ka ng ganito? Napailing si Chelsea at bahagyang natawa. Pero puno ng hinanakit ang kanyang boses. Kinabukasan? Ano bang kinabukasan, Yaya? Ang magpanggap na okay lang lahat? Magpakabait at mag-aral para saan?
Para sa mga magulang kong wala namang pakialam? Bakit? Para may pagmalaki sila. Wala silang pakialam sa akin, Yaya. Kaya huwag ka nang magpumilit. Sa labas ng kanilang bahay, naghihintay na ang grupo ng kanyang mga bagong kaibigan. Sina Mia, Jace at Ryan ay mga kabataang tulad ni Chelsea. Mga rebelde na tila walang ibang hangad kundi ang sumaya sa maling paraan. Minsan, nagkakatawaan lang sila. Pero mas madalas, nauuwi ito sa mga gawi na may masamang epekto sa kanilang kinabukasan. Ito na ang future natin, Charles. Biro ni Mia habang humihit-hit ng sigarilyo. Party ngayon, problema bukas. Tumawa ang iba, ngunit si Chelsea, bagamat nakikitawa, ay tila may lungkot na nananatili sa kanyang mga mata. Sa kaloob-looban niya, alam niyang mali ang ginagawa niya. Pero mas pinipili niyang magpakawala ng galit kaysa harapin ang masakit na katotohanan. Dahil sa kanyang patuloy na pagliban, muling ipinatawag ng eskwelahan si Chelsea. Ngunit sa pagkakataong ito, tinawag din ng kanyang mga magulang. Napilitan si Clara na ipaalam kina Alexander at Felicia ang sitwasyon. Ngunit gaya ng dati, abala ang dalawa at ipinasa ang responsibilidad kay Clara. Clara, pakisamahan na lang si Chelsea sa meeting. Kami na ang bahala pagkatapos. Sabi ni Felicia mula sa telepono. Dumating ang araw ng meeting. Ngunit sa halip na maayos na harapin ang sitwasyon, lumabas ang tunay na damdamin ni Chelsea. Bakit pa ako pupunta? Hindi na naman nila ako pinapansin. Sigaw niya bago bumaksak ang pintuan ng kanyang kwarto. Sa huli, si Clara ang nagpunta sa eskwelahan. Dala ang bigat ng responsibilidad na dapat ay nakapatong sa mga magulang ni Chelsea. Sa harap ng principal, nakayuko si Clara habang ipinapaliwanag ang sitwasyon ni Chelsea. Mrs. Ford, kailangan nating ayusin ito. Napakatalino ni Chelsea. Pero kung hindi siya magbabago, malalagay sa peligro ang kanyang kinabukasan. Sabi ng principal. Kailangan niya ang gabay ng kanyang mga magulang. Hindi makasagot si Clara. Paano niya ipapaliwanag na siya lang ang tanging nagmamalasakit kay Chelsea samantalang ang mga magulang nito ay palaging wala. Nang pauwi na sila, tahimik lang si Clara sa sasakyan. Habang si Chelsea naman ay walang pakialam. Sa kaloob-looban niya, alam niyang si Clara ang nagdadala ng lahat ng bigat. Ngunit mas pinipili niyang ipakita ang galit kaysa ang pasasalamat. Sa kabila ng lahat, patuloy pa rin si Chelsea sa pagre-rebelde. Isang gabi, dumating siya sa bahay na lasing. Kasabay ang dalawang kaibigan. Nagulat si Clara at ang ilang staff ng bahay nang makita ang dalaga. Chelsea, ano na naman ito? Tanong ni Clara habang inalalayan siya papasok. Ngunit imbis na magpaliwanag, sinagawan siya ni Chelsea. Tumigil ka na, Yaya Clara. Tigilan mo na ako. Hindi kita kailangan. Hindi rin ako kailangan nila Mami at Daddy. Kaya bakit ka pa nandito? Nasaktan si Clara, ngunit nanatili siyang kalmado. Chelsea, ginagawa ko ito dahil mahal kita. Kung hindi mo nakikita iyon, hindi ko alam kung paano pa kita matutulungan. Sagot niya na puno ng lungkot. Ang gabing iyon ay tila sumasalamin sa lumalaking agwat sa pagitan ni Chelsea at ng mga taong tunay na nagmamalasakit sa kanya. Habang mas lumalayo siya mula sa tamang landas, mas lumalapit siya sa mundo ng kawalan ng kontrol. Sa kabila ng lahat ng ginagawa ni Clara, mukhang wala na siyang magagawa upang ibalik si Chelsea sa dati nitong sarili. Isang gabi, matapos ang paulit-ulit na mga argumento sa bahay, nagdesisyon si Chelsea na tuluyang umalis. Pagod na siya sa lahat ng nangyayari. Sa kawalan ng pagmamahal mula sa kanyang mga magulang, sa pakiramdam na walang nagmamalasakit, at sa paulit-ulit na pagsisikap ni Clara na ayusin ang kanyang buhay. Para sa kanya, ang tanging paraan upang makahanap ng kalayaan ay ang tumakas mula sa mundo ng kawalan ng emosyonal na suporta. Bago siya umalis, dumaan muna si Chelsea sa kanyang kwarto. Nag-empake siya ng ilang damit, ang kanyang mga gamit,
at konting perang naipon mula sa allowance na ibinibigay ng kanyang mga magulang. Habang ginagawa ito, tumingin siya sa paligid ng kanyang kwarto. Sa mga mamahaling laruan, gadgets at mga dekorasyong tila wala ng kahulugan para sa kanya. Napabuntong hininga siya. Wala namang halagang lahat ng to. Bulong niya sa sarili bago isinara ang kanyang bag. Lumabas siya ng bahay nang hindi nagpapaalam. Sa labas, naghihintay na ang kanyang barkada. Si Lucas, ang lalaking madalas niyang kasama kamakailan, ang nagmaneho ng sasakyan. Ready ka na ba? Tanong nito, tumango si Chelsea at sumakay sa likod ng kotse. Habang papalayo sila sa kanilang bahay, hindi man lang siya lumingon. Kinabukasan, nagising si Clara na wala si Chelsea sa kwarto nito. Agad siyang naghanap sa buong bahay, ngunit hindi niya nakita ang dalaga. Nang tumawag siya kay Alexander at Felicia, walang narinig kundi malamig na sagot. Clara, siguro nasa barkada lang niya. Hayaan mo siya. Magbabalik din yon kapag napagod. Wika ni Felicia na halatang wala pa ring pakialam sa sitwasyon ng anak. Habang araw-araw na hindi umuwi si Chelsea, lalong lumalaki ang pangamba ni Clara. Sinubukan niyang tawagan ng mga kaibigan nito, ngunit wala siyang makuhang sagot. Unti-unti na din siyang nawawalan ng pag-asa. Sa kabilang banda, sina Alexander at Felicia ay nanatiling abala sa kani-kanilang trabaho. Hindi man lang nag-aabala na personal na hanapin ang kanilang anak. Samantala, si Chelsea ay nagrerenta ng maliit na apartment kasama sina Lucas at ang ilan pa nilang barkada. Ang lugar ay simple at marumi. Malayo sa maranyang tahanan na kinalakihan niya. Ngunit sa kabila ng lahat, pakiramdam ni Chelsea ay ito ang lugar kung saan siya ang tunay na malaya. Dito, walang sumasaway sa kanya. Walang nagsasabing mali ang ginagawa niya, ngunit sa kaloob-looban niya, alam niyang hindi ito tama. Minsan, habang nagkakatawaan ng kanyang barkada, tinanong siya ni Lucas. Ano ba talaga ang plano mo, Chels? Di ka pwedeng tumari dito ng habang buhay. Tumawa lang si Chelsea. Plano? Wala akong plano. Ang mahalaga, malayo ako sa kanila. Ngunit habang sinasabi niya iyon, ramdam niya ang kirot na dulot ng kanyang sitwasyon. Hindi ito ang buhay na gusto niya. Tumakas siya upang makahanap ng kalayaan. Ngunit ang nahanap niya ay mas malaking kawalan ng direksyon. Habang lumilipas ang mga linggo, nauubos na rin ang perang dala ni Chelsea. Unti-unti, nararamdaman niyang hindi na sustainable ang buhay na pinili niya. Dumating ang araw na hindi na siya makabayad ng renta sa apartment. Sinubukan niyang humingi ng tulong kay Lucas. Ngunit ni isang sentimos ay wala itong maibigay. Unti-unti na ring lumalayo ang kanyang mga kaibigan. Lalo na nang magsimula na silang maghanap ng sarili nilang paraan upang mabuhay. Sa gitna ng kanyang kalungkutan, nagsimulang mag-isip si Chelsea kung babalik pa ba siya sa bahay nila. Ngunit sa bawat pag-iisip niya nito, bumabalik ang sakit at galit na nararamdaman niya sa kanyang mga magulang. Paano siya babalik sa isang tahanang wala namang totoong pagmamahal? Isang gabi, habang nag-iisa siya sa apartment, tumunog ang kanyang telepono. Si Clara ang tumatawag. Hindi niya sinagot ang unang tawag. Pero nang mag-ring ito ulit, sinagot niya ito, ngunit hindi siya nagsalita. Chelsea, wika ni Clara, halatang naiiyak. Bumalik ka na. Hindi na mahalaga kung anong nangyari. Basta gusto kong bumalik ka. Ayokong mapahamak ka. Tahimik si Chelsea sa kabilang linya. Sa puntong iyon, naramdaman niya ang tunay na pagmamalasakit ni Clara. Ngunit imbis na sumagot, binaba niya ang telepono. Sa kanyang isipan, pilit niyang iniisip kung tama ba ang desisyon niyang tumakas o kung oras na para umuwi. Kahit pa alam niyang walang magbabago sa ugali ng kanyang mga magulang. Ang gabing iyon ang nagdadala sa kanya ng pinakamalaking tanong. Hanggang kailan niya kayang tumakas sa sarili niyang pamilya? Kahit walang tulong mula kina Alexander at Felicia, sinimula ni Clara ang masinsinang paghahanap kay Chelsea. Alam niyang ang bawat araw na lumilipas ay mas naglalagay sa panganib sa buhay ng dalaga. Kaya, hindi siya maaaring maghintay na lang.
Inalala niya ang mga paboritong lugar na madalas puntahan ni Chelsea noong bata pa ito. Pati na rin ang mga huling kaibigan na nabanggit nito bago tuluyang lumayo. Isang araw, sa tulong ng isang kasambahay, nalaman ni Clara ang pangalan ng isa sa mga barkada ni Chelsea, si Mia. Dahil walang ibang makapagtuturo sa kanya kung nasaan ang dalaga, nagdesisyon siya na puntahan si Mia. Sa kabila ng takot na baka hindi siya pansinin, tumuloy si Clara sa isang lumang coffee shop kung saan madalas tambayan ang grupo ni Chelsea. Pagdating niya, nakita niya si Mia kasama ang ilang kaibigan. Agad niya itong nilapitan. "Ikaw ba si Mia?" Tanong ni Clara, medyo nag-aalinlangan ngunit puno ng determinasyon. Napatingin si Mia sa kanya. Halatang nagtataka. "Sino ka?" Sagot nito. "Ako si Clara. Yaya ako ni Chelsea. Alam kong kaibigan ka niya. Alam mo ba kung nasan siya? Pakiusap, kailangan kong malaman." "Hindi ko alam. Matagal ko na rin siyang hindi nakikita." "Mia, mahal ko si Chelsea. Alam kong nagkamali kami. Pero kailangan niyang bumalik. Alam ko na alam mo kung nasaan siya. Huwag mo na akong paasahin." "Aling Clara, hindi ko alam kung gusto niyang bumalik. Pero madala siya sa isang apartment malapit dito. Alam ko kasama niya si Lucas." Agad na nagpasalamat si Clara at nagmamadaling pumunta sa binigay na lugar. Pagdating niya sa apartment building, huminto siya sa harap ng pinto ng isang unit. Naghintay siya ng ilang saglit bago kumatok. Tumibok ng mabilis ang kanyang puso nang may sumilip mula sa maliit na bintana sa tabi ng pinto. Si Chelsea. "Yaya Clara, anong ginagawa mo dito?" Tanong ni Chelsea, halatang gulat at inis. "Hindi ba sinabi ko na? Wala na akong balak bumalik." "Chelsea, nakikiusap ako. Hindi na mahalaga kung ano ang nangyari dati. Ang mahalaga ay bumalik ka at ayusin natin to. Hindi ka pwedeng manatili rito habang nasisira ang buhay mo." "Bakit? Para saan? Para sa kanila? Hindi nila ako inahanap. Hindi ako mahalaga para sa kanila. Pero ako, mahalaga ka sa akin, Chelsea. Hindi ko kayang makita kang masira." Sagot ni Clara, pakiusap sa tinig. Ngunit sa halip na maawa, isinara ni Chelsea ang pinto. Naiwan si Clara sa labas. Tila nawawalan ng pag-asa. Sa kabila ng sakit, hindi sumuko si Clara. Tumayo siya sa labas ng pinto, naghihintay na muling buksan ito. Lumipas ang oras at naramdaman niya ang malamig na hangin ng gabi. Ngunit hindi siya umalis. Sa loob ng apartment, si Chelsea ay nakaupo sa sahig, tahimik na nakatingin sa pintuan. Sa kabila ng kanyang galit, naramdaman niya ang lalim ng pagmamahal ni Clara. Isang bagay na hindi niya matagal nang naramdaman mula sa kanyang mga magulang. Pagkalipas ng ilang oras, biglang bumukas ang pinto. Lumabas si Chelsea. Nakatingin kay Clara na halatang pagod, ngunit determinado. "Yaya Clara, bakit hindi ka pa umaalis?" "Dahil hindi kita iiwan, Chelsea. Hindi kita iiwan." Sa wakas, nakita ni Chelsea ang katotohanan sa mga mata ng kanyang yaya. Tumulo ang luha niya, ngunit mabilis niyang pinunasan iyon. "Hindi pa po ako uuwi. Pero hindi rin kita hahayaan na maghintay dito." Tumango si Clara. Hindi pa rin niya natanggap ang sagot na inaasahan niya. Pero alam niya na unti-unting bumubukas ang puso ni Chelsea. Sa pagkakataong iyon, alam niyang may pag-asa pa. Pagkatapos ng insidente sa apartment ni Chelsea, nagdesisyon si Clara na humarap kina Alexander at Felicia. Alam niyang ito na ang tamang oras para ipakita sa kanila ang bigat ng sitwasyon. Hindi na sapat ang maghintay at magpalusot. Ang relasyon nila kay Chelsea ay nasa bingit ng tuluyang pagkasira at kung hindi sila kikilos, baka huli na ang lahat. Isang gabi, habang nasa bahay sina Alexander at Felicia,
Inabutan sila ni Clara sa kanilang opisina. Si Alexander ay abala sa mga dokumento habang si Felicia ay nasa telepono. Tumayo si Clara sa harap nila at tumikhim. Kailangan ko kayong makausap. Ngayon na. Napatingin si Felicia at Alexander sa kanya. Parehong halatang naiinis na naistorbo. Clara, hindi ba't sinabi na namin, hayaan mo lang si Chelsea. Babalik din yun. Sabi ni Felicia, hindi man lang tumigil sa pag-aayos ng mga papeles. Hindi ito tungkol sa paghihintay. Wala kayong ideya kung gaano nakalala ang sitwasyon ni Chelsea. Ang anak ninyo ay naliligaw at wala kayong ginagawa para hilain siya pabalik. Clara, trabaho namin to. Ang lahat ng ginagawa namin ay para kay Chelsea. Hindi mo ba naiintindihan yon? Mali. Ang kailangan ni Chelsea ay hindi pera, hindi luho at hindi ang mga bagay na kaya niyong bilhin. Ang kailangan niya ay kayo, ang presensya niyo bilang mga magulang niya. Pero nasaan kayo? Wala. Napaupo si Felicia, bahagyang nawala ang kumpiyansa. Clara, mahal namin ang anak namin. Ginagawa namin ang lahat ng ito para sa kanya. Bakit hindi niya maintindihan iyon? Dahil hindi niya kailanman naramdaman yon. Mahal na mahal ko si Chelsea, pero hindi ko maibigay sa kanya ang hindi ko kayang punan. Ang pagmamahal ng isang magulang. Walang halaga ang lahat ng perang ginagawa ninyo kung ang anak ninyo ay nawawala. At kung patuloy kayong magbubulag-bulagan, baka tuluyan na siyang mawala. Natahimik ang dalawa. Ang mga salitang iyon ay tila tumama ng malalim. Si Alexander, na palaging praktikal at matibay, ay napatingin sa sahig. Si Felicia naman ay napaiwas ng tingin na tila hindi kayang harapin ang sinasabi ni Clara. Alam niyo bang naroon ako sa apartment ni Chelsea? Nagmamakaawa akong bumalik siya. Pero alam kong kahit anong sabihin ko, ako lang to. Ako lang ang nararamdaman niyang nagmamalasakit. Nasaan kayo? Kailan niyo siya huling niyakap? Kailan niyo huling sinabi sa kanya na mahal niyo siya? Tanong ni Clara, ang boses ay puno ng hinanakit at pagkabigo. Walang sagot. Ang katahimikan ng kwarto ay sumasalamin sa mga pagkukulang nila bilang magulang. Pagkatapos ng ilang minutong katahimikan, tumayo si Felicia at tumingin kay Alexander. Paano kung tama si Clara? Paano kung wala na tayong oras para ayusin to? Ang boses niya ay nanginginig, tanda ng unang beses na pinagtapat niya sa sarili ang pagkakamali nila. Tumango si Alexander. Mabigat ang ekspresyon. Kailangan nating ayusin to. Ngayon na. Pero paano? Tanong ni Felicia, halos umiiyak. Simulan niyo sa pagiging naroon para sa kanya. Humingi kayo ng tawad. Sabihin niyo sa kanya na mahal niyo siya. At higit sa lahat, ipakita niyo sa kanya na nagmamalasakit kayo. Hindi sapat ang mga salita. Kailangan niyang makita na totoo ito. Sagot ni Clara. Tumango sina Alexander at Felicia. Tila ngayon lang nila napagtanto ang tunay na epekto ng kanilang kapabayaan. Para sa unang pagkakataon, nagdesisyon sila na isantabi ang kanilang trabaho at unahin ang kanilang anak. Ngunit alam nilang hindi magiging madali ang lahat. Ang sugat na naidulot nila kay Chelsea ay malalim at hindi ito basta maghihilom. Habang naglalakad si Clara paglabas ng opisina, may bahagyang ngiti sa kanyang labi. Alam niyang hindi pa tapos ang laban. Ngunit sa wakas, naramdaman niya ang isang sinag ng pag-asa. Pagkaraan ng ilang linggo ng pagsisikap ni Clara, napagdesisyonan ni Chelsea na bumalik sa bahay. Hindi ito dahil sa lubos niyang napatawad ang kanyang mga magulang, kundi dahil na rin walang ibang mapuntahan at sa paniniwalang wala na rin namang halaga ang patuloy na paglayo. Sa kabila ng pagbabalik niya, naging malinaw na hindi na siya ang parehong Chelsea na umalis. Sa unang araw ng kanyang pagbabalik, tahimik lang siyang pumasok sa kanilang bahay. Nakatayo si Clara sa pintuan,
maluha-luha habang yakap-yakap ang dalaga. Salamat at bumalik ka. Bulong ni Clara, tumango lang si Chelsea. Hindi gumanti ng yakap at agad na dumiretso sa kanyang kwarto. Sina Alexander at Felicia, na ngayon ay mas determinadong ayusin ang relasyon nila sa anak, ay umuwi ng maaga para harapin si Chelsea. Nang kumatok si Felicia sa pintuan ng kwarto, hindi ito agad binuksan ni Chelsea. Ngunit sa wakas, bahagya niyang binuksan ng pinto, sapat upang makita ang mukha ng kanyang ina. Chelsea, sabi ni Felicia, pilit nang umingiti. Pwede ba tayong mag-usap? Walang ekspresyon ang mukha ni Chelsea. Anong pag-uusapan natin, ma'am? Nababawiin niyo lahat ng taon na wala kayo? Nabiglang mahalaga ako dahil nawala ako sandali? Napaatras si Felicia sa bigat ng mga salitang iyon. Sumubok si Alexander na makialam. Chelsea, alam namin nagkamali kami, kaya nandito kami para ayusin to. Ngayon lang kayo nandito. Malamig na sagot ni Chelsea bago isinara ang pinto sa harapan nila. Sa mga sumunod na araw, naging malinaw ang malaking agwat sa pagitan nila. Kahit pa tinututukan ni Felicia ang pag-aayos ng hapunan upang makasabay si Chelsea, madalas ay hindi siya sumasabay sa mesa. Kapag sinusubukan siyang kausapin ni Alexander tungkol sa eskwela o mga plano niya sa hinaharap, binibigyan lang niya ito na maikli at walang buhay na sagot. Chelsea, anak, hindi mo ba kami kayang patawarin? Minsang tanong ni Felicia habang naghuhugas ng plato. Napatingin si Chelsea, walang bakas ng emosyon. Hindi naman ako galit. Hindi rin kita sinisisi. Pero kung akala nyo na magiging okay lang ang lahat dahil nandito ako, nagkakamali kayo. Hindi nila alam kung paano bumawi. Ang dating Chelsea, na puno ng sigla at pangarap, ay napalitan ng isang dalaga na tila ba napagod na sa pagmamahal. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng damdamin, ay malamlam na ngayon. At ang kanyang tinig ay laging malamig. Tanging si Clara ang tila nagiging tulay ng komunikasyon nila. Chelsea, sabi ni Clara, isang gabi habang inaayos ang kama nito. Alam kong mahirap, pero hindi ba't mas mahirap kung tuluyan mo silang tatanggihan? Yaya Clara, hindi ko sila tinatanggihan, pero hindi ko na kayang maniwala. Ilang beses nila akong iniwan. Hindi ko na alam kung totoo ang sinasabi nila. Bakit hindi mo subukan ulit? Bigyan mo sila ng pagkakataong patunayan na totoo sila. Hindi mo kailangan bumalik agad sa dati. Pero bigyan mo sila ng paraan para ipakita sa iyo ang pagmamahal nila. Hindi sumagot si Chelsea. Alam niyang may punto si Clara. Ngunit ang sakit ng nakaraan ay masyadong sariwa pa. Kahit naririnig niya ang sinseridad ng mga magulang niya, pakiramdam niya ay wala na siyang kapasidad na maramdaman ang pagmamahal nila. Isang araw, habang magkasama silang tatlo sa sala, biglang nagtanong si Chelsea. Kung hindi ba ako nawala, babalik ba kayo ng ganito? O magtatrabaho pa rin kayo tulad ng dati? Natahimik ang dalawa. Alam nilang wala silang sagot na maaaring makapawi ng sakit na nararamdaman ng anak nila. Bagamat bumalik si Chelsea sa kanilang bahay, tila malayo pa rin ang kanyang puso. Hindi galit ang nangingibabaw, kundi ang kawalan ng tiwala at ang paniniwalang huli na ang lahat. Ngunit para kay Clara, ang pagbabalik na iyon ay isang hakbang pasulong. Hindi pa tapos ang laban. At alam niyang sa kabila ng pagkamanhid ni Chelsea, may pagkakataon pa rin silang buuin muli ang sirang pamilya. Sa kanyang pagbabalik sa kanilang bahay, nagdesisyon si Chelsea na gamitin ang lahat ng karangyaan sa kanyang paligid upang ipakita sa kanyang mga magulang na wala itong halaga sa kanya. Ginawa niya ito hindi lamang para ipakita ang galit niya, kundi upang ipamukha sa kanila ang kawalan ng emosyonal na koneksyon na hindi kayang tumbasan ng pera. Sa simula, inakala ni na Alexander at Felicia na unti-unti nang bumabalik si Chelsea sa dati. Bumibili siya ng mga bagong damit, gadgets at mamahaling gamit.
higit pa sa dati niyang ginagawa. Siguro ay natutuwa siya sa mga regalong binigay natin, sabi ni Felicia habang kausap si Alexander. Ngunit hindi nila alam na ang mga ito ay bahagi ng plano ni Chelsea upang ipakita kung gaano kawalang saysay ang kanilang mundo ng luho. Isang gabi, habang kumakain silang tatlo ng hapunan, biglang nagsalita si Chelsea. "Mom, Dad, gusto ko ng bagong kotse. Yung pinakamahal, gusto ko yung mas maganda sa mga sasakyan ninyo." Napatigil si Alexander at Felicia. "Chelsea, kakabili lang natin ng bagong kotse para sa'yo," sabi ni Alexander. Tumango si Felicia, halatang nagtataka. "Bakit kailangan mo pa ng bago?" Ngumiti si Chelsea, ngunit malamig ang kanyang tono. "Dahil gusto ko lang makita kung hanggang saan nyo kayang bilhin ang atensyon ko." Natigilan ng dalawa. Hindi nila alam kung paano sasagutin ang pahayag ng anak. Sa huli, binili nila ang kotse, umaasang mapapasaya nito si Chelsea. Ngunit ilang linggo lamang ang lumipas, ibinenta ni Chelsea ang sasakyan at ginamit ang pera upang mag-host ng isang marangyang party. Imbis na pasalamatan ng kanyang mga magulang, sinabi niya, "Oh, ayan, tignan natin kung magkakaroon to ng halaga kung wala kayo." Sa bawat pagkakataon, pilit niyang ipinapakita na kahit gaano karami ang pera, hindi nito mapupunan ang hinahanap niyang pagmamahal. Bumili siya ng pinakamahal na damit, mga gamit na hindi niya kailangan, at mga alahas na halos hindi niya ginagamit. Ngunit lahat ng ito ay may iisang layunin. Ang ipakita na kahit anong luho ang ibigay nila, mananatiling walang laman ang kanyang puso. Isang araw, habang nagkakaroon ng family dinner, nagsimula siyang maglabas ng mga mamahaling gamit sa mesa. Isang bagong relo, isang bag na galing Paris, at mga alahas na hindi niya sinusuot. Alam niyo ba kung magkano lahat ng to? Pero alam niyo rin ba kung ano ang halaga nito sa akin? Wala. Sabi niya nang walang emosyon. Binibili niyo lang ang katahimikan ko, hindi ang pagmamahal ko. Chelsea, hindi namin yon ang gusto naming mangyari, sagot ni Felicia, halos naiiyak. Ginagawa namin to dahil gusto ka naming mapasaya. Mapasaya? Tumawa na mapakla si Chelsea. Kailan niyo ba ako huling tinanong kung ano talaga ang nagpapasaya sa akin? Ang tingin niyo ba sa akin? Tao o investment? Hindi makasagot si Alexander. Alam niyang tama si Chelsea, ngunit hindi niya alam kung paano babawiin ang mga taon ng pagkukulang. Sinubukan niyang lumapit sa anak, ngunit umatras ito at tumingin sa kanya ng malamig. "Dad, hindi pera ang kailangan ko. Pero yun lang ang kaya niyong ibigay. Kaya wag na kayong magpanggap na nagmamalasakit kayo." Matapos ang hapunan, umakyat si Chelsea sa kanyang kwarto. Iniwang tahimik sina Alexander at Felicia. Napatingin si Felicia kay Alexander. "Ano bang pwede nating gawin? Lahat ng binibigay natin parang lalong nagpapalayo sa kanya." "Hindi pera ang solusyon," sagot ni Alexander. Sa wakas na intindihan ang tunay na problema. Kailangan nating ipakita sa kanya na mas mahalaga siya kaysa sa anumang bagay na kaya nating bilhin. Sa mga sumunod na araw, nagdesisyon sina Alexander at Felicia na unahin ang kanilang oras para kay Chelsea. Tumigil muna si Felicia sa kanyang mga biyahe habang binawasan ni Alexander ang oras ng trabaho. Sa halip na magbigay ng mga regalo, sinubukan nilang makipag-usap kay Chelsea. Simpleng kamustahan at pagbabahagi ng kwento. Ngunit si Chelsea, na nasanay na sa kawalan ng koneksyon sa kanila, ay nanatiling malamig. Sa kabila nito, patuloy ang kanilang pagsisikap. Alam nila na hindi madaling mabuo muli ang tulay na nasira nila. Ngunit para kay Chelsea, ang tanong ay nananatili. Kailan magiging totoo ang pagmamahal nila? Dumating ang 18 kaarawan ni Chelsea. At tulad ng inaasahan, hiniling niya ang isang marangya at magarbong selebrasyon. Tila ito ang pinakamalaking party na magaganap sa kanilang pamilya.
at nais niyang maging perpekto ito. Ngunit ang dahilan sa likod ng kanyang kahilingan ay hindi kasiyahan. Ito ay para ipakita sa kanyang mga magulang na kahit gaano pa kalaki o kaganda ang selebrasyon, walang halaga ito kung wala silang tunay na pagmamahal. Habang abala ang lahat sa paghahanda, napansin ni Clara ang kalungkutan sa mga mata ni Chelsea. Sa kabila ng magagandang damit na sinusukat nito, sa kabila ng mga mahal na dekorasyon at imported na mga bulaklak, tila malayo ang isip ng dalaga. Kinagabihan, bago ang mismong araw ng selebrasyon, tinapik ni Clara si Chelsea habang ito ay nakaupo sa kanyang kama. Tila may iniisip. "Chelsea," malumanay na sabi ni Clara, "pwede ba kitang makausap?" Tumingin si Chelsea sa kanya, walang emosyon, ngunit tumango. Naupo si Clara sa tabi niya. Marahang hinawakan ang kamay ng dalaga. "Alam kong hindi madali ang lahat ng to para sa iyo. Alam kong nasasaktan ka dahil sa mga magulang mo. Pero gusto kong malaman mo na mahal kita, Chelsea. Hindi man ako ang tunay mong ina, pero itunuring kitang parang anak ko na rin." "Yaya Clara, alam kong mahal mo ko. Pero hindi ko na alam kung paano pa maramdaman ang pagmamahal ng kahit sino. Kahit anong sabihin mo, kahit anong gawin mo, parang walang pumapasok dito." "Chelsea, minsan, kailangan natin buksan ang puso natin kahit gaano ito kahirap. Alam kong nasasaktan ka at alam kong mahirap magtiwala ulit. Pero hindi ibig sabihin na wala nang nagmamahal sa'yo. Nandito ako. Palaging nandito ako." "Hindi ko alam, Yaya Clara. Hindi ko alam kung kaya ko pa." Kinabukasan, dumating ang araw ng selebrasyon. Ang buong ballroom ay puno ng mga magagarang dekorasyon. Bulaklak mula sa ibang bansa, chandelier na kumikinang, at mga bisitang nakabistita at tuxedo. Suot ni Chelsea ang kanyang mamahaling gown. Ngunit sa kanyang mata ay wala itong halaga. Ang bawat hakbang niya papunta sa entablado ay tila isang paalala ng kawalan ng tunay na koneksyon sa kanyang pamilya. Sa gitna ng programa, muling lumapit si Clara kay Chelsea. "Anak," sabi niya, halos pabulong. "Kahit anong mangyari, tandaan mo na hindi mo kailangang dalhing mag-isa ang bigat na nararamdaman mo. Nandito ako para sa'yo, kahit anong mangyari." Tumingin si Chelsea kay Clara, ngunit hindi siya sumagot. Sa loob-loob niya, alam niyang totoo ang pagmamahal ni Clara. Ngunit ang sugat na iniwan ng kanyang mga magulang ay masyadong malalim para mapunan kahit ng sinuman. Tumango lang siya ng bahagya, ngunit mabilis ding bumawi ng tingin. Habang nagpapatuloy ang party, kitang-kita ang kakulangan ng emosyon sa mukha ni Chelsea. Ang bawat papuri mula sa mga bisita, ang bawat regalo, at ang bawat larawan ay tila walang halaga. Sa kabila ng lahat ng karangyaan, nanatiling bakante ang kanyang puso. Sa likod ng kanyang isip, ito ang gabi kung kailan niya gustong ipamukha sa lahat, lalo na sa kanyang mga magulang, ang kawalang halaga ng mga bagay na kanilang ibinibigay. Maya-maya pa, kinuha ni Chelsea ang mikropono. "Maraming salamat sa inyong lahat na dumating ngayong gabi," sabi niya nang nakangiti, ngunit may halong lamig ang kanyang boses. "Ngunit ang espesyal na gabing ito ay hindi lamang tungkol sa akin. Gusto ko itong gawing mas makabuluhan para sa isa pang mahalagang tao sa buhay ko." Tumayo si Clara sa likod ng ballroom, nagguguluhan, ngunit nananatiling kalmado. Hindi niya alam kung ano ang balak ni Chelsea. Ngunit sa tawag ng dalaga, lumapit siya sa gitna ng entablado. Habang umaakyat siya, nararamdaman niya ang tingin ng lahat ng bisita sa kanya. "Si Clara," sabi ni Chelsea, nakatingin sa kanyang yaya. "Ang tao na laging nariyan para sa akin. Pero ngayong gabi, gusto kong makita ng lahat kung gaano siya kahalaga sa pamamagitan ng isang espesyal na pagbabago." Mabilis na may tumakbo papunta sa entablado. Dala ang isang pares ng gunting. Napangiti si Chelsea, ngunit halata sa kanyang kilos ang tensyon at galit na kanyang dinadala.
Bilang simbolo ng pagbabago, gusto kong gawin ang isang bagay na hindi malilimutan. Yaya Clara, gusto kong makita mo kung paano ako kinikilalang espesyal. Kaya hayaan mong maging bahagi ka nito. Chelsea, ano ito? Tanong ni Clara, kalmado ngunit may halong kaba sa boses. Hindi sumagot si Chelsea. Sa halip ay hinawakan ng gunting at humakbang papalapit sa kanya. Sinumulan niyang gupitin ang mahabang buhok ni Clara. Bawat hibla ay nalalaglag sa sahig habang ang mga bisita ay tahimik na nanonood. Halatang nagulat. Si Clara, sa kabila ng nangyayari, ay nanatiling nakatayo at hindi man lang pumalag. Ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang kay Chelsea, puno ng malasakit sa kabila ng kabaliwan ng sitwasyon. Hindi ba ito ang gusto nyo, Ma'am, Dad? Isang malaking palabas? Kaya narito tayo ngayon, nagpapalabas at nagmamalaki sa harap ng ibang tao. Sigaw ni Chelsea habang patuloy na ginugupitan si Clara. Ngunit nang magsimula niyang ahitin ang buhok ni Clara, tumambat ang isang malaking peklat sa batok ng yaya. Isang peklat na tila malalim at matagal nang nandoon. Biglang nanlamig si Chelsea. Tumigil ang kanyang kamay at parang naistatwa siya habang nakatingin sa marka. Ang buong mundo niya ay parang tumigil. Anong? Bulong ni Chelsea, hindi na ituloy ang tanong. Tumingin siya kay Clara, ang kanyang mga mata ay puno ng pagkabigla at kalituhan. Ano yan, Yaya? Dahan-dahang tumingin si Clara kay Chelsea. Kahit hindi inaasahan ang nangyari, nanatili siyang kalmado. Peklat ko ito, Chelsea. Nakuha ko ito noong iniligtas kita mula sa aksidente noong bata ka pa. Ang buong kwarto ay tila tumigil. Ang mga bisita ay tahimik na nanonood. At kahit sina Alexander at Felicia ay hindi makagalaw sa kanilang kinauupuan. Si Chelsea, na hawak pa ang gunting, ay hindi makapaniwala. Iniligtas mo ko? Tanong niya, halos pabulong. Oo. Sagot ni Clara, ang kanyang tinig ay puno ng pagmamahal. Nang maaksidente ang sasakyan natin noong 5 taong gulang ka, ako ang humarang para hindi ka masaktan. Ang peklat na ito ay alaala ng araw na iyon. Wala akong pinagsisisihan dahil ikaw ang mahalaga sa akin. Tila bumagsak ang mundo ni Chelsea. Ang galit na matagal na niyang dinadala ay biglang nawala. At ang tanging natira ay guilt at sakit. Hindi niya napigilang maluha habang nakatingin kay Clara. Ang tanging taong tunay na nagmahal sa kanya sa kabila ng lahat. Bakit hindi mo sinabi? Tanong ni Chelsea, ang boses ay nanginginig. Bakit hindi mo sinabi na ginawa mo yan para sa akin? Ngumiti si Clara, kahit na halatang nasasaktan. Dahil hindi ko kailangang ipaalam sa iyo. Ang mahalaga, ligtas ka. At kahit anong mangyari, gagawin ko ulit ito para sa iyo. Binitiwan ni Chelsea ang gunting. Napalahod siya sa harap ni Clara, umiiyak habang yakap-yakap ang yaya. Ang galit, ang sakit, at ang sama ng loob na matagal niyang dinadala ay tila nawala sa isang iglap. Yaya Clara, patawarin mo. Patawarin mo ako. Hindi ko alam. Hindi ko alam. Hinaplos ni Clara ang ulo ni Chelsea. Mahal kita, Chelsea. Lagi kang mahalaga sa akin. At kahit anong gawin mo, nandito lang ako para sa iyo. Ang eksenang iyon ay naging tahimik na sandali ng pagbabago para kay Chelsea. Sa wakas, unti-unti niyang nararamdaman ang pagmamahal na matagal na niyang binabaliwala. Ang pagmamahal ni Clara na tila naging tunay niyang ina. Sa gabing iyon, habang bumabalik ang sigaw ng musika at ingay ng selebrasyon, isang sugat ang nagsimulang maghilom. Habang yakap-yakap ni Chelsea si Clara sa entablado, tila nagsimula siyang makita ang mga bagay na hindi niya napansin noon. Ang galit, sakit, at hinanakit na matagal niyang iniipon ay tila unti-unting nawawala.
napalitan ng isang damdaming mas malalim, pagkaunawa. Sa kauna-unahang pagkakataon, napagtanto niya na ang nililimos niyang pagmamahal mula sa kanyang mga magulang ay araw-araw nang ibinibigay ni Clara. Simula pa, noong bata pa siya. Habang patuloy na humahagulgol si Chelsea, bumulong siya kay Clara. Bakit hindi ko nakita noon? Bakit hindi ko napansin na ikaw ang nandyan palagi para sa akin? Hinaplos ni Clara ang kanyang likod, puno ng malasakit ang kanyang tinig. Chelsea, mahal kita mula noong una kitang hinawakan sa bisig ko. Hindi ko kailanman inisip na kailangang ipaalam yun sa'yo. Dahil sa akin, ang pagmamahal ay hindi hinihingi o pinapaliwanag. Ipinapakita ito sa araw-araw. Sa sandaling iyon, tila bumalik kay Chelsea ang lahat ng alaala. Ang mga gabing inaawitan siya ni Clara para makatulog, ang mga umagang siya ang gumigising sa kanya at inihahanda ang paborito niyang almusal, ang mga pagkakataong si Clara ang naroon sa mga school event niya habang wala ang kanyang mga magulang. Lahat ng mga iyon, tila mga piraso ng palaisipan na ngayon lang niya lubusang naintindihan. Lumingon si Chelsea sa mga bisita, na tahimik na nanonood ng eksena. Ang kanyang mga magulang, sina Alexander at Felicia, ay nakatayo sa isang sulok. Halatang nabigla rin sa mga nangyayari. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi niya inintindi ang kanilang reaksyon. Ang tanging mahalaga sa kanya ngayon ay si Clara. Yaya Clara, sabi niya, mas mahina ang tinig, ngunit puno ng sinseridad. Ikaw ang nagparamdam sa akin ng pagmamahal. Hindi ko yun nakita noon dahil masyado akong nakafocus sa mga bagay na wala ako. Pero ikaw ang dahilan kung bakit narito pa ako. Ikaw ang totoong pamilya ko. Tumulo ang luha ni Clara, ngunit ngumiti siya. Chelsea, wala akong ibang hiling kundi ang makita kang masaya. Kung naramdaman mo yun ngayon, sapat na yun para sa akin. Nagpalakpakan ng mga bisita. Ngunit tila wala nang halaga ang anumang ingay sa paligid. Sa sandaling iyon, para kay Chelsea, si Clara ang kanyang tahanan. Ang taong nagparamdam ng pagmamahal na hinahanap-hanap niya mula sa iba. Lumapit sina Alexander at Felicia sa entablado. Sa unang pagkakataon, may bakas ng pagkakahiya at pagsisisi sa kanilang mga mukha. Tumingin si Chelsea sa kanila. Ngunit sa halip na galit, nakita nila ang isang Chelsea na tila unti-unting nagbabago. Ma'am, Dad, sabi niya, mas kalmado ngunit puno ng hinanakit na boses. Hindi ko alam kung kaya ko kayong patawarin agad, pero siguro ito ang simula. Alam kong hindi ko mababago ang nakaraan, pero gusto kong malaman niyo na hindi pera o mga bagay ang hinahanap ko sa inyo. Ang hinahanap ko ay kayo mismo. Hindi makapagsalita sina Alexander at Felicia. Tumango na lamang si Alexander habang si Felicia ay hindi mapigilang maiyak. Tumayo sila malapit kay Clara at Chelsea. Ngunit hindi pa ganap ang pagkukumpuni ng kanilang pamilya. Ngunit para kay Chelsea, sapat na ang gabing iyon upang maipakita na may pag-asa pa. Sa wakas, sa gitna ng marangyang selebrasyon, natagpuan ni Chelsea ang isang mahalagang bagay na hindi kayang bilhin ng pera. Ang pagmamahal at malasakit na matagal na palang naroon sa anyo ng kanyang yaya Clara.